Magandang araw mga kaibigan. Ito po update sa viral incident sa EDSA na kung saan ang isang SUV na nakarehistro sa isang senador nag-violate ng traffic rules, dumaan sa bus lane. Ito pa ngayon, ang driver, instead na makipag-cooperate sa mga traffic enforcer, nagtangka pa siyang sagasaan ang mga enforcer. Ano ba naman to? Grabe naman kawalan ng respeto. Okay, panoorin natin itong balita ng UNTV. Sir, saglit lang po, saglit lang. Saglit lang, sir. Naabante mo saglit lang. Nag-iimbestiga na ang Land Transportation Office upang matukoy ang pagkakakilanlan o identity ng driver ng SUV na may protocol plate number 7 na iligal na dumaan sa EDSA busway at nagtangka pang managasa ng traffic law enforcer. Ayon sa Special Action and Intelligence Committee for Transportation o SAIC, nangyari ang insidente bago mag-alas 7 kagabi sa may northbound lane ng Guadalupe Station. Batay sa incident report, pinara ng dalawang SAIC enforcers ang nasabing SUV para sana i-verify ang identity ng driver matapos nitong iligal na pumasok sa EDSA bus lane. Pero imbis na makipagtulungan sa mga otoridad, ay tinangka pa umano nitong sagasaan ang dalawang traffic law enforcers, kabilang na si SAIC Secretariat Sara Barnaquea. Sa video makikita na may pinara ang SUV na may protocol plate number 7 na nakatalaga para sa mga senador. Maririnig ang traffic enforcer na sinasabihan ang driver na wag iabante ang sasakyan. Makailang ulit ring nakiusap ang enforcer sa driver ng SUV na kailangan lamang nilang i-verify ang lisensya nito. Sir, saglit lang po, saglit lang. Saglit lang, sir. Naabante mo saglit lang. Pakiatras po, pakiatras. Sir, pakiatras po. Ngunit imbis na tumigil, nagtuloy-tuloy sa pag-atras ang SUV hanggang sa makarating sa nakabukas na barrier at dali-daling tumakas. Sir, saglit lang. Sir, i-verify lang naman kayo Sir. Sir, license po, license. Driver's license po. Sabi ka dyan ng motor dun. Tap, baka sumapit ka. Tap, sumapit ka. Ay, naku po, talaga naman. Mariing kinondena ng Department of Transportation ang insidente at tiniyak na papanagutin ang driver ng SUV. Ayon kay DOTR Executive Assistant to the DOTR Secretary, Jonathan Hesmundo, ginagawa lamang ng kanilang tauhan ang trabaho matupad ang batas trapiko. Tiniyak ng DOTR na makikipag-ugnayan sila sa mga otoridad para mapanagot ang pasaway na driver. Samantala, lumalabas sa inisyal na investigasyon ng LTO na wala umanong naka-issue na protocol plate sa nasabing SUV. Tiniyak naman ng ahensya na iniimbestigahan na nila ang insidente at sinigurong i-issuehan ng show cause order ang sangkot na driver, gayon din ang registered owner ng sasakyan. Sa ngayon ay nakikipag-ugnayan na ang LTO sa SAIC at sa tanggapan ng Senate President upang makakuha pa ng karagdagang impormasyon hinggil sa insidente. So yun na, hinahanap na. Tinitignan na sa LTO kaninong senador nakarehistro yung sakyan na yan at malalaman din yan. Ano kaya? Sino kaya ang senador? Ano kaya kung si Senator Risa Hontiveros nakapangalan nakarehistro ang sakyanan na yan? Ano kaya ito, ano lang parang wild imagination lang. Nako, mapapahiya ang senador na ito kung kanino nakarehistro. So, diyan mo makikita yung pagka nasa posisyon ka na. Bakit? Baka nandun kaya ang senador sa loob? Hindi natin alam Kailan, the fact na yung actuation ng driver, it speaks yung karakter ng kanyang amo. Diba? Kasi kung ikaw, senador ka, yung karakter mo,
madadala yung driver mo. Kasi kung law-abiding ka, magiging law-abiding din yung driver mo. Ganun lang yan eh. Follow the leader. So, grabe. So, salamat itong mga matatapang natin ng mga traffic enforcers. Na hindi porke number 7, parang kanila ng batas. Sila nga ang gumagawa ng batas. Sila pa ang breaker ng batas. Ano ba yan? So, abangan natin na bukas makalawa, malalaman na natin sino yung abusadong driver na yan at sino ang kanyang among senador.